Continuation lang naman 'to ng discussion nung nauna since naibigay na ng ka-partner ko yung context ng buod at saka mahalagang pangyayari ng kabanatang ito. So, para naman sa part ko, ang itatakil ko ay tema at saka mga aral. Gayon din ang mga isyong panlipunan na nais iparating nitong kabanata na ito. So, ulitin lang natin ang titulo ng kabanatang ito ay Kabesang Tales. So, sa buod ay talagang umikot lang yung story kung ano ba yung buhay ni Kabesang Tales, yung background niya, and also yung buhay niya as a representation ng mga magsasakang Pilipino. So, okay. Ang unang nilagay ko dito sa point sa tema at saka aral ay pang-aabuso sa lupa at katiwalian ng sistema. Priesthood plus hukuman. So, during sa story ay makapangyarihan ang mga kura, ang mga pari, at gayon din ang mga hukuman. Sila yung mga supposedly ay dapat nagtatanggol sa karapatan ng bawat isa or ng bawat tao. So, ang una ay pang-abuso sa lupa at katiwalaan ng sistema. So, dati pa naman uso na talaga yung pagbabayad ng buwis. And, itong mga pari na to, itong mga kura na to, ay lantaran yung katiwalian. Sa kwento naman, di ba pinapatawad sila ng mataas na buwis at grabe yung pangmamaltrato, pang-aabuso sa mga abuso sa mga Pilipino. So, technically, ang isa sa mga gustong ipamudmod sa atin ng kabanata ay sobra yung pang-aabuso pagdating sa lupang sakahan. So, pinag-uusapan dito yung lupa. So, malaking chance or malaking bagay na apektado yung mga magsasaka natin at katiwalaan ng sistema. So, paano bang nangyayaring yung mga magsasaka ay may boses when it comes to this to system? So, ayun. So, malaki yung pang-aabuso na nangyayari. And sa second point naman na nilagay ko dito ay ang pag-unlad ng isang pamilya ay madaling mapagsamantalahan ng makapangyarihan. Sa kwento ng buhay ni Kabesang Tales, hindi naman sila gumising na sobrang yaman nila. Hindi sila pagising nila ay nepo babies na sila. So, with their own free will, inangat nila yung buhay nila. Kumbaga, kung ito sila dati, tinaas nila yon. So, it's their hardship and perseverance na makaalis sila ng klaseng sitwasyon ng buhay knowing na magsasaka sila that time. So, kung ganun yung system, parang ang hirap. So, dahil nga sa kasipagan ng Cabezang Tales at ng pamilya niya, naitaas or naiangat nila yung buhay nila. So, and hindi natin alam yung kwento nila kung paano sila nag-go through para lang maiangat yung buhay nila. But dun sa story, yung process ng pag-angat ay hindi laging madali. Pero yung paraan kung paano nag-medal yung mga tao doon or yung mga kapangyarihan, kura, hukuman, sobrang bilis lang nilang na-impluwensyahan. So, kahit established yung isang pamilya, madaling mapagsamantalahan pa din kung merong ano, kung merong mas mataas na mga agrabyado sa kanila. It's either i-oppress sila or isa-suppress. So, parang kung ito yung buhay ninyo, nandito, tapos sinubukan ninyo iangat, pero since tayo, natin lagi tayong merong nasa taas sa atin. And yung mga mataas na yon, sila yung makapangyarihan. And at the tendency niyan, kaya nila tayong kontrolin. So, isa yon sa mga gustong ipamukha sa atin na kahit may will tayo na gawin yung mga bagay, kapag may gustong gawin sa atin yung makapangyarihan, parang wala na tayong kawala. Parang laging hopeless or then end road na ganun yung mangyayari. At ang isa pang aral dito ay sakripisyo ng mga inosenteng miyembro ng pamilya katulad ng ginawa ni Huli para sa kaligtasan ng mahal sa buhay. So, di ba, nagsakripisyo si Huli para tulungan yung kanyang tatay. Kasi sa kwento ay
hindi na, wala namang boses sila, wala namang nakikinig sa kanila kahit buo yung boses na tumitindig o lumalaban sila. So, ang Pilipino sobrang collective when it comes to family. Parang ganito yan, sobrang tight talaga na parang stick together, ang tawag ng kapit-bisig. So, evident yan sa ginawa ni Huli na sinakripisyo niya yung buhay niya, knowing na ang pangarap sa kanya ng tatay niya ay makapagtapos ng pag-aaral. And syempre, family mo yun, willing ka namang gawin ang lahat. So, dahil lang sa ginawa ng mga taong makakapangyarihan, madaming inosenteng buhay yung nadadamay, madaming inosenteng buhay yung napaparusahan. And ilan, yan, sa aral na to is applicable pa rin naman siya up to until na. Pero syempre, solely itong tema at aral na to ay para lamang din sa kabanata. Kasi dito natin bubuksan na sa panibagong slide yung mga isyong panlipunan. Kasi pag sinabi isyong panlipunan, tinatalakay natin yung kung ano yung real life situation na nangyayari ngayon sa buhay natin. Ayan. So, ayan. Isyong panlipunan. So, ang nilagay ko dito ay pang-aagaw at hindi makatarungang pag-aari ng lupa. So, ang lupa ng mga magsasaka ay madaling inangkin ng mga prayle, nagpapakita ng kawalan ng karapatan ng mga Pilipino sa sariling pag-aari. So, ang nakalagay dito ay lupa, pero in reality, hindi naman talaga lupa yung sinasabi dito eh. Kundi yung rights natin, yung karapatan natin. Inagaw yun dahil may mga dumating, may sumakop sa atin. Pero dito sa kwento, actually, applicable din siya sa nararanasan natin ngayon. So, ayun. Mga agaw at hindi makatanong pag-aari ng lupa. Pangalawa ay kawalan ng hustisya at katiwalaan sa korte. Ang hukuman ay pumapanig sa makakapangyarihan kaya't nawawalan ng pagkakataon ang mahihirap katulad ni Cabezang Pales na makamit ang katarungan. So, 'di ba? Parang saan mo dadalhin yung isang bagay kung wala namang hustisya? Kahit may gusto kang ilaban, kung nasa korte yung katiwalaan, paano mo siya dadalhin? Parang parang wala ka namang laban doon kahit gustong-gusto mong ilaban. Kung alam mo yung system ay problemado, kung yung system ay mahirap baliin dahil sino makikinig sa'yo? Sino titindig sa'yo? So, dati pa lang ay nangyayari na yun up to until now. 'Di ba? Evident naman yan kasi may nakulong na ba? Wala pa. Grabe na yung anomaly sa mga soil control project, sa mga ghost project, pero up to until now, walang nangyayari, walang nakukulong. So, harap-harapan na yung harap-harapan na nawawala yung hustisya, respeto, and at the same time, pinapalandakan na nila yung katiwalian na nangyayari sa gobyerno natin. So, ganun din naman siya dati. Kahit fictional yung kwento, ngayon nangyayari siya sa totoong buhay. Wala nang wala nang pelikula or kwan. Talaga ang lala, parang directly, parang sinasabihin nila tayo na ang babo ang kitid mag-isip. So, ayan. Asian banlipunan yan na may relate natin dun sa nangyayari ngayon at dun sa kwento. At last ay matinding kahirapan at pagsasamantala sa mahihirap. So, sino ba yung laging nagiging collateral damage? Sino ba yung palaging apektado sa lahat? Technically, ito yung mahihirap. Ayun na nga eh, ayun na yung nangyayari. Yung mayayaman, lalong nakikinabang, lalong yumayaman. Yung mahirap, lalong pahirap ng pahirap. So, di ba dun sa kwento ay, um, umayos yung buhay nila, nagsumikap sila, gumanda, technically, ganon, nagsikap. Pero dahil sa panggigipit na ginawa ng gobyerno sa kanila o ng mga praile, ng hukuman, unti-unting nawala yung yaman na pinaghirapan nila kasi nga, pinapamudmud sa kanila na talo sila na kahit anong gawin nila, ang hustisya ay papabot pa din dun sa kwento nung kabilang side. So, walang tama kundi sa kabilang side. So, walang point. Naubos ang kayamanan nila. So, matinding kahirapan at pagsasamantala sa mahirap. It always come na
bakit laging ang nagdudusa sa mga ginagawa nila ay yung may hirap, yung mga minority tao. Sila yung laging, sabihin natin collateral damage na gusto lang naman nila lumaban ng patas sa buhay. And yan, walang nangyayari kasi nga ang lawak ng corruption na nangyayari. So evident din naman siya dun sa story. So ayun na, doon na nagtatapos and thank you po.